Alam niyo po mga kababayan, para po sa pangalawang topic natin, no? Ang Senado po, alam niyo pong bumaba ang ratings. Kasi kumbaga parang gustong i-compare ni Bato de la Rosa, "Hey, kayo diyan sa Kongreso, mga oportunista naman kayo diyan, mga manggagamit kayo. Dati humahanga kayo sa amin. Dati okay na okay kayo sa amin. Ngayon, kalaban niyo na kami." No? Sabay, "Tingnan niyo ang ginagawa namin sa Senado, ganito, bla bla bla." Mga kababayan, bumaba po ang ratings ng Senado, mga bossing. Kung makikita nyo po sa social media, ang taong bayan ang sinasabi, ano po, aba mas okay pala tong sa Kongreso, mas okay pala tong mga congressman natin, mas matatapang at mas mga nagtatrabaho. Ano? Yun po yung nakikita natin sa comment section, mga bossing. Diyan dito sa sa social media. Bakit ho hindi bababa ang ratings ng Senado, mga bossing? Kagagawan din ho nitong mga 'to. Ano, Robin Padilla, Bato de la Rosa, sino pa? Oh, si Senator Bungo, mga a-attend ng hearing, wala naman din palang The Urge. Baka nakakalimutan nyo. O kahit sabihin ko, o kahit tanungin natin, ang sambayan ng Pilipino, The Urge. Merong The Urge. Ang mga kalalakihan. 'Di ba? Mga bossing, sa madaling salita po, mga kababayan, ang pagbaba po ng rating ng Senado, ang pagbaba po ng, kumbaga, gana ng taong bayan sa Senado dahil po dito sa mga senador na ito. Alam niyo po kung bakit, kumbaga, kahit papaano nandiyan pa din ang tao para sa Senado dahil po doon sa hearing ng Pogo, mga kababayan. Dahil po doon sa hearing na ginagawa ni Senator Sherwin Gatchalian at ni Risa Ontiveros po, mga bossing. Dahil sabi nila, ito lang yung may katuturan dito eh. Yung mga pinaggagawa ho nilang mga hearing, mga kababayan, kagaya na lang po nung, hindi ko talaga makakalimutan yun. Yung PIDEA leak na yun. First time in the history, walang kakwenta-kwentang hearing, mga bossing. Halatang pinilit lang po, mga kababayan. Halatang, sige, basta ang importante mabanggit natin o masabi natin o mapapunta natin kung sino mang first lady man o presidente, no, maiugnay natin sa droga. Ganun po yung nakikita ko doon, mga kababayan. Kaya nga po no, may naging casualty, may natanggal. Di ba, ako isa ho sa reason na nakikita ko kung bakit natanggal din si Senate President Miguel Zubiri, mga kababayan, o si Mig Zubiri, dahil po sa hearing na yun. Bakit pinapayagan tong mga ganitong hearing? Puncher lang, tapos na. Puncher lang, authenticate na. Di ba? Tapos sinundan pa niya yan, Sinundan pa niya yan, mga kababayan, silang dalawa ni Binoy. Yung pagpapatawag sa PNP, nandoon si General Torre, nandoon si General Marbil, excessive daw po yung ginawa ng kapulisan doon sa KOJC. Samantalang ho, mga kababayan, tayo pong lahat, kitang-kita natin live. No, naka-live po yung mga vloggers nila, naka-live po yung pagpunta ng PNP o ng Special Action Force doon sa KOJC. Walang nambubuntal na kapulisan. Pero halos gusto nilang ipilit, mga kababayan, na yung mga doon po sa hearing nila, na ang kapulisan po natin ay lumabis po. Na ang kapulisan natin ay lumabag sa karapatang pantao. Samantalang sila yung binubuntal, samantalang sila yung winawater cannon. Ano pa ginawa sa meron pang mga sumpak. Di ba? Kasi ano yan kapag sinabing improvise, beng-beng, kumbaga yan po yung mga sumpak, mga kababayan. Merong mga matatalim na bagay. Di ba, mga bossing? Tapos, sasabayan pa itong ginagawang mga investigasyon sa Kongreso.
mga bossing, talagang magmumukha ho na walang wenta ang Senado. Mabutit mabuti po nandiyan sila Senator Risa Ontiveros. Pero kung aaraw-arawin ho nitong mga 'to, yung mga hearing, yung investigasyon, yung mga ganyan, nako, asahan niyo po, lagapak lalo ang ratings sa Senado. Ano? Sabi ni Ma'am Lorelai Diasener, Quadcom, congratulations sa puwersa sanib. Hope ibalik ang batas na death penalty. Manawagan, salamat. Laki ng ulo ni Bato. Puro naman bao, sabi ni Leonida Negrillo. Talagang sanib puwersa ang lower house natin. Tapos yung mga Duterte walang ginagawa sa bahay. Naku, masakit yun ha. Oh. Sa Marcos lang na-develop ang Pilipinas kahit i-check mo sa Google. Tuloy natin to. Oh. May Ancor Vera para sa mata ng agila, matatag, matapang. Tapos na pala yun, mga kababayan. Tawag dito? Ay, nako. Mainit ang politika ho ngayon, mga kababayan. Di ho ba? Ako nakikita ko ho yung mga ginawa, yung mga huling hakbang nila, yung mga huling mga hearing nila, yung mga kung ano-anong mga pinaggagawa nila dyan sa Senado, yun po ang mitya, mga kababayan. Mitya po yon na imposible na ho yata silang makabalik sa Senado sa susunod na eleksyon. Ano? Bukod po sa pinoproblema nila ang ICC, na baka itong taon po na ito, madaming nagsasabi at madami tayong naririnig, September daw po Ano? Sabi naman ng mga DDS, sabi naman po ng mga OTAP supporter, sabi kayo ng sabi ng buwan tapos wala naman din. Di ba? Ganun daw po. Mag-antay lang kayo kasi hindi naman talaga ibibigay yung mismong petsa, oras at mismong panahon. Di nagtago na lahat yan. Di ba? Di nagtago na lahat yan kung san mga napadpad yan. Pag sinabi ng ICC, ganitong petsa namin, isa-serve ang warrant of arrest. No? Magpapatulong kami sa Interpol. Tapos ang Interpol ko contact sa Philippine National Police. So, pag nabibalita ho yan, mga kababayan, malamang sa alamang ho, etong mga ito, baka alakibuloy na din ho. Biglang mawala na din po. Pero balik ko tayo, mga kababayan. Sila po ang dahilan kung bakit bumabagsak, bumababa ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Sila po ang dahilan. Kaya, kailangan mabawasan po yung mga ganyan sa Senado. Mga bossing, kailangan po yung mga iluluklok natin, mga kababayan, yung mapapakinabangan po talaga natin. Yung talagang masusulit po yung tax ng bayan. No? Kapag isang hearing, malaki din ho ang gastos ng bayan yan, mga boss. Lalo't makikita mo, ang maririnig lang natin sa hearing. Ang mga kalalakihan, merong the urge, no? Yung urge na kapag ka-in-hit, nako po, sayang ang pera ng taong bayan sa mga ganyan, mga boss.